Hindi agad nakapagpahinga itong ating bida kasi mas pinili nito na tumingin muna at manatili sa paggawaan ng mga espada, kaya naman ng mga hapon na siya nakalabas, naglalakad si Gruhorn kasama ni Edgar at ng isang knight. Sila ay nagkwekwentuhan, si Edgar ang nagsisilita at kinukwentuhan ito patungkol sa matandang manggagawa na pinapanood niya. Itong matanda raw ay patuloy na gumagawa ng mga espada at ito ay tinutunaw muli kapag natapos na sa loob ng 6 na buwan. Pinapagod ang sarili ganon. Tinanong naman ni Gruhorn kung kaya ito paulit-ulit sa paggawa dahil ang kanyang mga nagagawa ay puro bigo lamang, pero sumagot si Edgar at sinabi nito na mahirap man sabihin pero hindi at lahat ng mga gawa niya ay maganda at yun ay isang masterpiece, kaya naman ang tawag sa matanda ay Mastersmith of Swords. Kaya naman daw ang mga gawa ng matanda ay sobrang ganda at wala kahit anumang kapintasan. Kaya naman walang kahit sino ang may nakakaalam kung bakit nito tinutunaw muli ang mga espadang kanyang nagagawa. Napansin daw nila Edgar na nitong mga nakaraang araw ay napansin nila Edgar na ang ginagawa na lamang ng matanda ay matulog at magtrabaho bukod pa dito ay wala na itong ibang ginagawa. Kaya naman labis ang pag-aalala nila Edgar dahil hindi na ito bata at siya ay may edad na. Si Gruhorn naman ay seryosong nakikinig kay Edgar at tila ito rin ay napapaisip. Patuloy na naglakad sila Gruhorn, Edgar, Adelia at ni Carl patungo sa pahingahan. Lumipas ang mga araw na pananatili ni Gruhorn at Balohard sa Ellen Country, itong si Gruhorn naman ay patuloy na bumibisita sa pagawaan upang tignan ang ginagawa ng matanda. Ito ay hindi lamang pagbisita dahil siya ay pumupunta sa umaga at umaalis na ito pagsasapit na ang gabi. Soft-hearted talaga ang ating bida kaya naman ganito na lamang siya. Sa araw na pagdalaw ni Gruhorn, ang matanda ay nananatiling gumagawa sa espada, at palihim lamang siya pinapanood ng prinsipe. Kahit mainit siya ay nananatili dito, kakaiba talaga ang ating bida siya ay tunay na nakakahanga. Sa kabilang banda si Edgar naman ay nag-aalala dahil ang mga usap-usapan patungkol sa First Prince ay tila kakaiba sa kinikilos ng Prinsipe Zero-E, kaya naman naisip ni Edgar na wala pa naman aksidenteng nagagawa ito. Baka makakahinga ka na ng maayos niyan Edgar dahil walang kahit na anumang ginawang gulo itong bida hahaha. Sumapit na ang huling gabi ni Gruhorn sa Ellen Country, ngunit nakatayo pa rin ito sa likod ng matanda at nananatiling nanunood sa paggawa nito ng espada. Bigla namang napabugtong hininga itong si Gruhorn at tila nalungkot dahil sila ay paalis na at hindi man lang nito makikita ang pagtapos ng ginagawang espada. Sinabi nito na sana makita niya itong tapos bago pa man siya makaalis. Tinitignan lamang siya ni Edgar at tila nagtataka ito sa mga kinikilos ng prinsipe, mukhang narinig din nito ang bulong ng prinsipe. Nakatayo si Adelia at si Carl at tinawag si Gruhorn ni Carl upang sabihan na sila ay aalis na. Ngunit sumagot at sinabi ni Gruhorn na magkakaroon sila ng farewell party sa gabing iyon at kailangan na nilang umalis ng maaga kinabukasan. Nanantiling nakatingin pa rin itong si Edgar sa prinsipe at pinapanood ang kanyang mga kinikilos. Kaya ito dinesisyon ni Gruhorn upang kahit sa gabing iyon ay mahintay niyang matapos ang espadang Ginafawa, tila si Edgar naman ay napapaisip sa prinsipe. Lumipas na ang umaga at pasikat na ang araw at mukhang paalis na si Gruhorn at ang kanyang mga kasama. Bigla niya naman narinig si Edgar na sumisigaw mula sa malyo habang tumatakbo at sinabi nito kay Gruhorn na ang espada na ginagawa ng matanda ay tapos na. Iba ang pakiramdam ni Gruhorn at hindi alang ang ekspresyon na kanyang ibibigay. Nakatayo ang matanda at pumasa ang espadang hawak nito, at nang matapos ito sa pagpapyunas bigla naman itong pumunta sa harapan ni Gruhorn at lumuhod at ipinagkakaloob niya ang espadang kanyang ginawa. Nagsalita ang matanda at sinabi nito na ang espada na ito ay pinagkakaloob ko sa iyo kamahalan, nagulat na aman si Gruhorn nang ito ay kanyang marinig. Ang mga sandali na ito ay nasisilayan ng maganda at pasikat na araw. Ngunit parang hindi lamang si Gruhorn ang nabigla kundi mas nabigla itong si Edgar. Ayan na ang hinihintay ng ating bida ito pala ay para sa kanya, hindi ata inaasahan ni Edgar na ang espadang iyon ay ipagkakaloob sa prinsipe. Sinasabi na gamitin ito na parang araw na sumisikat ito ay abot tanaw at maaaring palamigan ang kulay na tumutugma sa kulay ng pula na suot ng prinsipe. Iniangat ni Gruhorn ang espadang kanyang hawak at itinapat ito sa matanda at tinanong nito kung anong pangalan ng espadang kanyang hawak. Nananatiling nakayuko pa rin ang matanda at sumagot ito na maaari itong tawaging Twilight ngunit tinanong nito ang matanda kung ito ba ay
Takip silim ng bukang liwayway o takip silim ng dapit hapon? Sumagot naman ito at sinabi na para sa kanya ito ay dapit hapon ngunit kung para sa prinsipe ito ay magiging bukang liwayway. Tumawa naman agad itong si Gruhorn at sinabi sa matanda, na magaling itong sumagot para sa ayos ng panday. Sumagot naman ang matanda at sinabi nito na dahil sa sinabi ng prinsipe siya ay naginhawaan. Pagtapos noon ay bigla na lamang matutamba ang matanda sa kanyang pagkakaluhod. Agad naman nahawakan ni Gruhorn ang matanda upang hindi ito tuluyang matamba. Nakatayo lamang ang talo sa likuran ni Gruhorn at tinawag siya ni Carl, at inutusan naman ay Gruhorn si Carl na sabihin sa kanyang tito na siya ay mananatili muna sa loob ng teritoryo ng blacksmiths. Nagbabante ang mga kawal kung saan nananatili si Gruhorn kasama ng matanda. Ang matanda ay nakahiga at nagpapahinga habang si Gruhorn naman ay nakaupo at binabantayan nito ang matanda. Nagkukwentuhan itong si Gruhorn at ang matanda at sinabi nito na simula nang nanatili ito sa tabi niya ang prinsipe ang kapalran na naghihugis ng pagkakabuo sa espada, kaya naman sinabi rin nito na ang espada ang nagdedesisyon kung kailan ito gustong magawa o mabuhay na. Kaya naman tinanong ito ni Gruhorn kung ito ba ang satinjin nito ang nangyayari. Kaya naman may ibinulong ito sa matanda at siya namang ikinagulat ng matanda at sumigaw ito ng ikaw ay isang at hindi na ito natuloy na sabihin pa dahil sumagot agad si Gruhorn at sinabi nito na oo. Sinabi naman ni Gruhorn na kaya naman naiintindihan ng puso niya ang nangyayari. Napatigil ang matanda at napabugtong hininga ito at sinabi niya na kaya pala at ito na ay kanyang naiintindihan. Sinabi ni ng matanda na kung maaari ang espada ay kanyang mahawakan kahit sandali, agad naman inabot ni Gruhorn ang espada kaya naman. Kahit nanginginig na hawakan ng matanda ang espada sinabi nito na sana ang espada na iyon ay magiging mahusay katulad nito. Nagulat si Gruhorn sa mga narinig nito at siya ay pumikit ng sandali dahil ang matindi ay tila mabibitawan na ang espada at sumagot ito na magiging mahusay ang espada na iyon. Napatigil itong si Gruhorn at nakatitig na lamang sa matanda, tila ang matanda ay kailangan na ng matagalang pagpapahinga. Tila kalungkutan ang naging kwento na nakuha dito kapalit ng espadang magagamit ni Gruhorn. Nakalipas na ang gabi at nag-umaga na, ito na totoo na aalis na sila at mamamaalam na sa Ellen Country. Ngunit bago pa man sila makaalis si Edgar ay may ipinakita kay Gruhorn na isang espada. Sinabi ni Edgar na hindi pa man napag-uusapan ang halaga ng espada dahil ito ay kapalit ng kaluluwa ng isa, kaya naman sinabi ni Edgar na ito ay nag-aalala na baka hindi magamit ng prinsipe ang espadang iyon. Grabeng ngiti ni Edgar parang gusto na lang ata yutuan si Gruhorn eh. Kaya naman nagbigay si Edgar ng kapalit ng espadang ipinagkaloob sa kanya ng matanda. Ipapalit niya dito ang magic sword. Ngunit natuwa si Gruhorn sa paghawak nito sa magic sword, sinabi pa nito na iyon ay maganda at kahit na hindi ito pang mataas na klase ngunit pwede na iyon. Inilagay na ni Gruhorn ang espada sa kanang tagiliran at makikita dito na dalawa ang espadang kanyang hawak. Pinuri din nito na ang Ellen family ay tunay na tapat sa kanila habang si Edgar naman ay nagulat sa kilos ng prinsipe dahil hindi naman iyon ang nais niyang mangyari. Ngayon nagsisisi si Edgar dahil gusto lamang nito makipagpalitan ng espada sa prinsipe at tila ang kanyang ginawa ay isa pang pagkakamali dahil hindi niya nakuha ang Master Smith Sword ngunit nabigyan niya rin ito ng isa pang espada na napakaganda para lang sa wala. Ayan akala siguro nito ay maiisahan niya si Gruhorn pagdating sa mga lamangan na bagay pito. Siguro minsan nauuto siya pero parang para sa espada hindi ito magpapauto. Sisimula na muli ang paglalakbay nila Gruhorn at Balohard. Siya ay natayo sa sentro ng lahat at nag-utos na kailangan na nilang bilisan sa paglalabay at sila ay nahuhuli na sa itinakda nilang araw ng paglalabay. Dahil ban-aman na 2 araw lang na Mudge dapat sila sa Ellen tapos naging 3 araw pa kaya naman malalit na yan sila, agad naman rumspond ang mga kawal at yumo sa inutos ni Balohard. Si Gruhorn ay nasa likuran ng kanyang tito na at pagtingin sa kanya ng kanyang tito ay agad niya itong tinanong na mukha daw itong maraming ginagawa. Dahil napaisip itong si Gruhorn na kung bakit sa buong pananatili nila sa Ellen Country ay hindi man lang nito nakita si Balohard. Sumagot si Balohard na may ibang pinagawa sa kanya kaya naman siya ay wala, kaya naman klonyer na napaubo itong si Gruhorn at sinabi niya na tila ang paglabas niya ay hindi pa talaga gano'n na libre na siya. Agad naman tumalikod si Balohard at sinabi nito sa prinsipe na kailangan niya maghanda at pati siya ay gagamit na rin ng kabayo dahil dapat daw sila ay makarating sa Iron Lion Castle itong darating na gabi.
Sumagot naman ay Gruhorn habang hawak-hawak ang tali ng kabayo na tungkol daw dito ay hindi siya marunong gumamit ng kabayo. Makahawak sa kabayo akala mo marunong ayon naman pala hindi hahaha. Napatigil si Balohard sa kanilang paglalakad at napatingin sa prinsipe at tila hindi nito alam ang kanyang sasabihin. Narinig ng lahat ang sinabi ni Gruhorn at mukhang siya ay napafia dahil sa sinabi niya. Nakatingin naman sa kanya ang mga kawal pati si Balohard habang siya ay nakatayo at parang hindi nito alam kung anong nangyari. Kudlit, nasa isip nito na siya ay isang dating espada paano siya matututong sumakay ng kabayo. Oo nga naman alam man niya ang lahat ngunit hindi niya alam ang paggamit nito kasi wala namang espada ang gumagamit ng kabayo. Nang papunta sina Gruhorn sa Iron Lion Castle kasama ang katulong biglang nagsuka si Gruhorn na napadapa ito sa haba ng biyahe nag-alala naman ang katulong na si Adelia. May mga naganap pa habang sila'y nasa biyahe ang kabayo ni Gruhorn ay tila hindi nakiki-operate sa kanya muntikan pang mahulog si Gruhorn na ikinabahala ni Carl. Sa haba ng biyahe kung ano-ano na pinaggagawa ni Gruhorn muntikan pang mawala ang kanyang kabayo kahit ang kanyang tito ay nagnagugulat sa pinaggagawa ni Gruhorn. Lumipas ang onting oras sa biyahe nila papuntang Iron Lion Castle. Kitang-kita sa mukha ng Gruhorn na pagod ito sa nangyayari at sa kanilang lakbayin papuntang Iron Lion Castle na napahawak na lang ito sa kanyang kabayo upang magpahinga saglit. Pero kahit ganun ang pinagdaanan naka-rating naman sila ng isang araw lamang sa Iron Lion Castle at dito naghihintay ang mga taga-Iron Lion Knights sa pag-adating ng prinsipe sa harap ng malaking pintuan. Mukhang namangha si Gruhorn sa kastilo ng Iron Lion Knights kasama dito si Carl na mukhang may binabantayan at tinitingnan. Dito di mabilang na knights ang naglalakad at nagmamarcha papunta sa pinsay. Nagpakilala ang isa sa mga mataas sa kanila si York mula sa Walloden family at binabati ang pagdating ng First Prince kasama ang magkawal mula sa Iron Lion Knights sa likuran niya. Napangiwi na lang si Gruhorn sa way ng pagbati nito sa kanya na sa likuran naman niya si Carl at Adelia. Ngunit sa dinami-dami ng kawal na mga ito alam naman nating isa lang ang purpose ni Gruhorn kaya siya nagpunta dito ang rason ba't siya naglakbay ng pagkakahaba. Ay syempre ang isa sa mga knights ng Iron Lion na ito ay si Arwen Kigarian obvious naman talaga na ito ang pakay niya. Bigla niyang tinawag si Arwen Kagarayan habang papalapit ito sa kanya ng dahan-dahan kahit napapaligiran ito ng ibang knights. Biglang bumati si Arwen Kigarian sa prinsipe. Ito'y lumuhad sa kanya upang magbigay puri at galang sa pagdating ng prinsipe sa kanilang kastilo binibilang daw ni Arwen ang araw na makikita niyang muli ang prinsipe. Sa likod ni Arwen tila galit na galit ang ibang knight sa ginawa ni Arwen na parang iniisip nilang nagbibida ito sa prinsipe. Kahit si Gruhorn at hindi na nagtaka at sinabi pa nito na ang reaksyon ng mga ito ay nakakatakot pero parang binibiro lang niya ang mga ito. Sa likod naman ng pagpuri ng prinsipe kay Arwen nandito naman ang katulong na tila naglalabas ng aura. Napatigil si Gruhorn nang maramdaman niya ang malakas na presensya ni Adelia sa likuran niya. Agad naman itong pinuntahan ni Gruhorn at tinawag ang pangalan upang pakalmehin ito hinawakan sa balikat upang magising. At bigla naman naglaho ang kapangyarihan ni Adelia at mukhang kumalma na ito. Mukhang may nagseselos ngayon episode ahahaha. Nang magising si Adelia agad naman itong nanghingi ng tawad at napabuntong hininga naman itong si Gruhorn kasi maaga niyang napakalma ang slave mentality ni Adelia. Bigla naman itong lumingon si Gruhorn at bumalik ang tingin kay Arwen upang magbalik sa kanilang usapan. Tinawag niya si Arwen at pinapasunod ito habang may tatlong knight na nagagalit kay Arwen sa likuran niya. Nagsalita naman itong si Gruhorn at sinabing hindi ba't madami pa silang dapat pag-usapan at sa isipan ni Gruhorn mas gaganda kung sasama na rin ang mga knight sa likuran ni Arwen na nagagalit sa kanya. Dito nakatayo si Gruhorn hawak ang espada at mukhang makikipagbuno sa mga kawal ng Iron Lion nakangiti pa ito na parang handa na. Nagsalita itong si Gruhorn at sinabing nais niyang matuklasan ang lakas ng swordmanship ng mga Iron Lion Knights sabi daw kasi dito na ang Iron Lion Knights ang pinakamagaling sa lahat ng knights. Habang nakatayo si Gruhorn harap sa daang-daang kawal ng Iron Lion Knights nagbanta ito na kung sino ba ang mauunang magpapakita ng kanilang galing sa paghawak ng espada. Nagtinginan ang mga kawal sa isa't isa at hindi masabi kung sino ang mauuna sa kanilang labanan ng prinsipe. Ngunit ni isa ay walang sumagot sa prinsipe tiningnan peren ni Gruhorn kung sino ang maglalakas loob kalabanan siya.
Pero ni isa ay walang gustong lumaban at magpakita ng galing sa prinsipe na natiling nakatayo ang mga kawal walang kibo ni isa sa kanila. Bigla naman nagsalita muli si Gruhorn na binibigyan niyang pahintulot na labanan siya at siya ang magiging responsable sa magiging kalalabasan ng laban. Sinabi niya ito habang nakangiti at kumandat pa na may pagtanong kung wala ba talagang balak lumaban. May 3 kawal na nagpakita ng inis mula sa prinsipe at mukhang nayabangan. Ang isa sa kanila ay mukhang nagbabalak ng labanan ng prinsipe. Bigla naman sumagot ang isa sa 3 kawal at nagpakilala bilang si Dale mula sa Denant family habang papalit ito sa prinsipe. Sinabi nito na kahit malayo pa para sabihin at irepresent ang espada ng Iron Lion Knights. At kung bibigyan daw siya ng permiso upang labanan ang prinsipe ay tatanggapin niya ang hamong ito at kakalabanin niya ang prinsipe nang may pagmamayabang sa salita nito. Biglang nagsalita itong si Gruhorn nang nakangiti dahil sa wakas ay may nagbalak kalabanin siya. Sinabi niya na hindi na kailangan ng permiso at siya naman ang naghamon sa mga ito. Biglang sumugod at tumakbo ng mabilis ang kawal na ito patungo sa prinsipe at sinasabing mag-ingat pa daw ang prinsipe. Nagbigay naman ng ngiti sa mukha ni Gruhorn at naghanda sa paparating na atake ng kawal. Biglang nagkaroon ng laban ng dalawa sa unang atake ng kawal na salagan naman ito ni Gruhorn gamit ang kanyang espada at umatake ito pabalik. Biglang natama ng kawal na ito at napatalsik at nahimite sa unang hampas ng atake pa lang ng prinsipe. Habang naka-activate ang mana heart ng prinsipe mukhang nag-enjoy pa ito at sinabing sino na ang susunod na lalaban sa kanya. Nagulat at nabahala ang ibang kawal na nunood sa laban ng prinsipe dahil sa isang kawal na napatumba ni Gruhorn sa isang hampas ng espada lamang. Bigla naman may nagtangka kalabanin at nagpakilala itong si Paul. Sinabihan pa na si Dale ang unang kawal na lumaban ay first year pa lamang at si third year na sa Iron Lion Knights. Ngunit sa yabang at lakas ng loob na ipinakita isa lang din siya sa napatalsik at napatumba ni Gruhorn. Hanggang sa sunod-sunod na ang umatake at pataas ng pataas ang kanilang year sa Iron Lion Knights na lumalaban from first year to 8 year na pero isa lang din sila sa mga natalo sa laban. Mukhang naiinip na si Gruhorn kalabanin ito dahil ang lahat ng ito ay mahihina at madali niya lang natalo. Nagkakagulo na sa lugar sa nangyayaring laban, malalakas na hangin at orang naghahampasan. Natalo ni Gruhorn ang lahat ng nagsubok na siya'y kalabanin kahit sa dinami-dami ng mga ito na natili pa ring nakatayo si Gruhorn at hindi nagpapatinag habang nakahandusay ang mga kawal na kanyang natalo. Dito mukhang nabuburyong na si Gruhorn sa mga kawal na ito at mukhang hindi naman totoo ang sabi-sabing malalakas ang mga knight dito. Gusto nang makalaban ni Gruhorn ang mga opisyal na knights ng Iron Lion Knights. Dito pinag-uusapan na siya ng mga opisyal na knight at mukhang may balak na ring kalabanin sa Gruhorn dahil kalahesya ng mga junior knights nila ay natalo. Tinawag ni Gruhorn si Arwen na nakatayo lamang sa tabi at kinagulat naman ni Arwen at bigla siyang tinawag ng prinsipe. Tinanong naman ni Arwen kung bakit siya tinawag at sumagot naman itong si Gruhorn na kung babalik na muli ang prinsipe sa kaharian niya ay sasama siya sa kanya. Napangiti naman si Arwen at mukhang nagalak sa request ng prinsipe na sumama siya sa kanyang kaharian. Sumagot itong si Arwen na kung ito ang gusto ng prinsipe ay masusunod niya ito. Tumungo itong si Arwen bilang pagtanggap sa hiling ng prinsipe. Bigla namang may isang knight na tinawag si Gruhorn at mukhang natuwa si Gruhorn kasi ito ang plano niya. Sinabi ng kawal na ito na narinig niya na mahilig daw ang prinsipe sa pastahan kaya bakit hindi daw sila magpusatahan upang magkaroon ng excitement ang laban nila. Magsisalita na sana itong kawal ng kanilang pastahan ngunit bigla namang inayawan nito ni Gruhorn kasi alam na niya ang pastahan na gusto ng kawal. Sabi ni Gruhorn nang may galit sa mukha at tono nito hindi pa premyo sa isang tornamento si Arwen at si Arwen naman sa likod nito ay nabigla sa sinabi ng prinsipe. Sabi ni Gruhorn paano kung iba ang kanilang pastahan imbes na si Arwen at tinawag ni Gruhorn si Carl at pipabigay ang espada niya. Inabot naman ni Carl ang espada sa prinsipe at nagsalita itong si Gruhorn na kung mamanalo ito ay ibibigay niya ang kanyang espada. Nakangiti naman si Gruhorn habang kinukuha ang espada. Ikinagulat naman ni Arwen at ng kawal na naghamon sa kanya na nais ipusta ni Gruhorn sa laban nila. Biglang pinigilan ni Arwen si Gruhorn at sinasabing mas mabuting siya na lang ang ipusta ngunit bigla naman nagsalita si Gruhorn na mas mahalaga pa si Arwen kesa sa espesyalidang hawak niya.
Sinabi pa ni Gruhorn na ang presyo ng isang Swordmaster ay di matutumbasan ng isang espada lamang. Ikinagulat naman ito ni Arwen ang mga pinagsasabi ng prinsipe sa kanya. Biglang nagkaroon ng gana at mukhang nagalak siya sa pastahan nila ng prinsipe. Sinabi pa nito na kung ito ang gusto niya ay tatanggapin niya ito. Nagpakilala na itong kawal na si Dunham mula sa Fahrenheit family at sinasabing siya ay isang pinakakilalang opisyal na knight sa Iron Lion Knights at sinabing siya isang double chain na malapit na maging triplet chain. Sinabi naman ni Gruhorn na isa pa din siyang double chain at mukhang pinapahiya niya ito. Nagalit naman ang knight na ito sa sinasabi ng prinsipe sa kanya. Itinaas at ipinakilala ng kawal na ito ang kanyang espada dahil ang espesyalidang ito ay pang-17 na ginawa ng artisan na binyansagang Master Smith of Sword. Sinabi ng kawal na kung mananalo si Gruhorn ay mapapasa kanya ang espadang iyon at nagalak naman si Gruhorn sa ipinusta ng kawal na ito. Inilabas ni Gruhorn ang espadang niya at sinabing pati rin siya ay merong espada na galing sa Master Smith na iyon habang sila ay nagtutukan ng espada sa isa't isa. Sinabi ni Gruhorn na ang espadang hawak niya ay pang-100 espada na ginawa ng Master Smith na iyon at sumagot itong kawal na wala siya narinig na gumawa ng pang-100 na espada ang Master Smith. Sinabi ni Gruhorn na kaya wala pa siyang babalitaan ay dahil ang pang-100 espada ay kakagawa lang ng nakaraang araw at sinabi naman ng kawal na kung ganun ay maghanda na sila. Dito naghahanda na ang kawal at nagpapakawala ng malakas na aura mula sa double chain ring nito. Sinabi ng kahit ang kanilang daan ay magkaiba, ang effort at hirap na dinanas niya ay may katumbas na lakas na di niya masasabi. At sinabi pa nito na para magpakita ng konting respeto sa kanilang laban ay gagawin niya ang lahat matalo niya lang ang prinsipe. Dito naghanda na si Gruhorn at ina-activate na niya ang kanyang mana heart habang nagsisalita patungkol sa sinabi ng kawal. Habang nakatayo naman ang kawal at mukhang handa na sa laban nila. Sinabi ni Gruhorn na ang posisyong iyon ay hindi sa kanya una pa lang at nirerespeto lamang ito mula sa kanya. Nagulat naman ang katulong sa sinasabi at ginagawa ng prinsipe. Si Carl at Arwen naman ay nanatiling nakatayo at mukhang nabibigla sa lakas ng aura ng prinsipe. Dito nagliwanag ang mata ni Gruhorn ng kulay blue at sinabihan niya si Adelia na manood ng mabuti sa kanya. Sumagot naman itong si Adelia at Yumo ito. Biglang may lumabas na isang mandirigma na nakahugi sa aura ni Gruhorn at sinabi niya na ang daang ito ay dapat munang lakaran mula ngayon. Sumagot itong si Adelia at Yumo sa sinabi ng prinsipe habang naglalabas din ito ng aura na kulay gold. Sinabi ni Adelia na gagawin niya daw ito para sa prinsipe.